Okay, sir. Naubos lang yung sticker sa ano eh. Shoutout sa mama ko. Ay. Shoutout sa girlfriend ko, Michelle Largona, I love you. Sure na ba yan? Siyempre yan, sir. 6 na taon na, sir eh. Good morning, Boracay. Day 2. So, 3 oras bago ako umalis dito sa Boracay. Susulitin ko na pala. Kasi yung dalawang kasama ko, bukas pa uwi yan. Pwede na rito, malilim. Ang ganda ng mga buko. So, sa Atikla, maliligo pa yan si Boss Jamich. Po-photoshoot ko lang yan. Shout out Imprint Customs. Bago to, Fabio ang pangalan. Yan, so yan ang spot natin. Actually, ganda nga dito sa Boracay. Hindi sobrang daming tao. Parang Subic in weekdays, no? Ay, ayun, sarap. Kagabi, temp na temp ako magpatato. Pero hanggang ngayon, nag-iisip pa rin ako. Dami ko kasi nakikita. So, tignan natin kung bago ako umuwi. Magpatato ako. Ayan. Yes. Oh my gosh, fresh. Sige, butterscotch ano ko, yung 22 ounce na. Alright, milk tea it is. So, after lunch ay bibiyahin na rin ako. Alis na rin ako dito sa Boracay. So, hanggang ngayon hindi ako nakabili ng mga souvenirs. Medyo mahal sila sa mga damit, ano, 300 to 500 to 600. Yung mga damit nila na alam ko naman yung presyo talaga nun. Pero bagay, ganun kasi ang lakaran ng mga presyo ng damit nila. Medyo pricey lang. Pero sa pagkain hindi naman sobrang mahal. Alright, time's up. Kita-kits sa hotel. Medyo malakas na yung hangin kasi bumagsak na yung ulan doon. Malayo pa naman yan, di aabot yan dito sa island. Dahil kasama sa binayaran natin ito, enjoy muna natin ng kaunti itong pool ng La Carmela. Oh wow, hindi ayos. Di sobrang lamig ng tubig, guys. Yes sir. So guys, La Carmela de Boracay. Sakto solong-solo natin ng pool. Napakaganda talaga dito ngayon. As in, hindi kasi kasing init ng summer yung init ng araw. Tapos syempre hindi nga peak season eh. Hindi ganun karami yung tao. Kaya ma-appreciate mo yung island. Kasi hindi siya parang palengke. Yan, bago tayo umalis, lunch buffet, oh. 295 lang. Saan tayo pagpipilian? Ito pa lang. Fish. Clams. Chicken, beef. Ayun po, pork sinigang po yun. Soup na lang po. Not bad, not bad. Eat like a king. Kesa doon sa ano. Magkano yun? 100? 600, isang meal lang. Okay to. Sulit pala mga buffet talaga dito. Meron silang ano, parang nagiging sale ito, no? Paubos ng breakfast. Feeling ko. Pero hindi iba yung breakfast kanina eh. Alright guys, 2:30 na. So, sakay na tayo. Punta na tayo ng port ngayon. Anong top speed nito, kuya? Sir, Ano top speed? 60 lang to, sir. 60. Oh, yan, sir. 60 lang. Pero ang lakas nito, no? Ako, sir. Parang yung Bike. yung 10 niya is parang 20 na yung bilang sa motor. Mura lang full charge. Yung charger, sir. Oo. 60 yung isang oras, sir. 60 isang oras. Oo. Pag sa bahay, Bali, 60 ko talaga, sir. Ah, 60. Yung 4 na oras. Sige, Troy. paano? Thank you. Bye-bye. See you in Luzon. See you in Luzon. You know, congrats loopers. Bye. Rekta na tayo ng port, guys.
Sarap. Solo natin yung buong ano. Anong tawag dito, kuya? I-try ko, sir. E-trike. Okay, e-trike pala to. So, short, ano muna tayo, guys? Verdict natin dito sa Boracay bago tayo umalis dito. Pagdating sa hotel, yung ating natuluyan is si La Carmela, 2,500 a night. Free breakfast and ano yun, 3 beds yun. So, na-upgrade din kasi ako, nag-plus 1,000 lang ako. So, parang 3,500 ang nangyari. So, 1,000 pesos kasi 1 night lang ako. And then, 5,000 doon sa dalawang kasama ko, 2,525 a night. And then free breakfast na yon, only buffet. So sulit na rin yon. Meron kayong pool. Tapos syempre yung mga amenities ng hotel, walking distance lang talaga sa beach. Ano, ilang hakbang lang sa labas ka na. Ngayon pagdating naman sa kung kakain kayo sa labas, masulit pa rin yung mga buffet pala. Kasi maya maya merong mga nag-o-offer ng yung mga discounted na buffet ganyan. So kung sa mga paluto, medyo ano din talaga, medyo pricey ng kaunti. Tapos yung mga tindang damit, ganyan, nagre-range ng 300 to 600, which is syempre sariling price na nila yun kasi dito ka naman sa Boracay, hindi ka makakahanap masyado ng ganun kung lalabas ka pa. Overall, rate ko dito is 5 out of 5. Okay dito sa Boracay, especially ganitong panahon yung pagkakabisita natin dito. Hindi peak season, hindi sobrang daming tao, hindi kasing init ng summer yung panahon yun. Tapos hindi naman umuulan kanina, umambon lang, saglit lang. Ang ganda ng pagkakapunta natin ngayon dito sa Boracay. Ito na yung pinaka reward natin para dito sa Visayas at Mindanao loop. So pag nag-loop naman ako sa Luzon, iba naman yung pupuntahan natin doon kasi magka-counterclockwise ako, no? Bobo. Ito, sir, ang pasok ka lang dito. Oh, ito na ang ticketing. Okay. Thank you, kuya. Sir, thank you rin po. Ingat po. Let's go. Na-confirm na nila, meron na tayong stub. MB Pilipa. MB Pilipa? Okay, doon na ito. Seat number niya, sir. Seat number. So 3:20 PM, habol tayo ng 4 PM sa Starlight Ferry. Saan ang parkingan, sir? Sa Reyes Parking. Reyes. Turo ko na lang pag Alam mo namin yan, Reyes. okay. So puro special mga kinukuha natin para rekta-rekta na tayo. Okay, back in Reyes Parking area. So itong na-parkingan namin, maluwang, may bubong. Ayan. Malapit lang sa jetty port. So ayos muna natin gamit natin ulit. Alright, let's go. Coast Guard muna and then ticketing para makahabol tayo sa 4 PM. 3:30 na, mag-start na ng loading yan, oh. Yan, sakto, nakahabol tayo ng 4 PM. So pasok na daw tayo doon. Very good, very nice. Para at least maaga-aga ng gabi ay nasa ano tayo, Mindoro. Makaka-discount sana tayo ng fast cut pero kaninang 3 PM pa kasi yun. At medyo malayo yung madadagdag na kilometrahe sa atin pagdating natin ng Mindoro dahil sa Dangay kasi yung ano no, yung port 54 kilometers pa. Kaya nag Starlight Ferries na muna ako para dito tayo sa may Rojas Port mismo. Dito sir, kailangan yung Coast Guard o doon na? Listing mo na kayo, sir. Saan po? Sir, may gilid po ng ticketing. Listing. Oo. Pwede sir mag-park dito? Salamat. Bad trip talaga dito sa terminal ng Katiklan. Napakaraming dinadaanan. Una, Coast Guard. Sunod, ticketing. Pangalawa, papalisting ka. Pangatlo, babayad ka ng terminal fee. Hanip. Napakaliit nung ticket ng Coast Guard ko, naiwala pa. Nakakainis. Ikot tayo uli. Buti madali lang kumuha ngayon kasi kukunti lang sumasakay.
minutes parking. So may 5 minutes pa bago mag alas 4. Hindi naman agad yata umaalis yun. So mag picture muna ako dito sa may signage ng saan ang signage? Port of Katiklan. Walang signage. Sir, may signage ba sa loob ng Port of Katiklan? Dito? Kanan mo dyan, sir. May... Okay. Pakita mo naman si Tasan. Lama. Okay. Thank you, sir. Ito sir, akin na to. Ibigay mo lang doon sa taga-barko, sir. Okay. Thank you. Welcome to Katiklan Jetty Port. Layo pa naman. Alright, let's go. Bye Katiklan. See you Mindoro in a bit. Diyan? Okay. Pwede na siguro yan. Ayan. So nakaabot tayo at halos malapit na rin mapuno yung loob nitong Roro. Medyo na-stress ako ng kaunti kasi ang daming dinadaanan talaga. So 4 hours travel time papuntang Rojas Port. Depende kung anong oras maaalis itong Roro. Pero usually, let's go Nick Fox. Touchdown Mindoro. Oh yeah. Woo! So tayo magpipicture ng port of picture ng port. Ayun. Ayun ang signage. Port of Rojas. Let's go. Phone pairing. Phone connected. Yan. Play tayo music. Let's go. Sarap ng biyahe natin ngayon na to. Ayan, so estimation hanggang Calapan dito 2 hours and 30 minutes. Pero sa atin ay ano lang yan, mga less than 2 hours lang. So kasama na yung pagbili-bili ng ticket ay ano na to, dire-diretso na. Yan, munti ko na rin malimutan, wala na rin pala tayong gas. Pwede pa? Okay. Thank you. Full tank unleaded. Ayan, ang gas natin ay 700 pesos for 11.3 liters. So ang next problem ko ngayon ay kung saan ako mag-withdraw kasi wala akong pang ticket later. Alright, hanap tayo ng 7-Eleven sa Calapan na mapag-withdrawhan. Pag-usapan na rin natin kaunti yung performance natin, performance ni ARY, pati yung mga gamit-gamit natin dito. So unahin natin sa ilaw. Ito ang kanyang stock. Ayan, maliwanag ang stock niya. Basta kilala mo ang daan mo, sapat itong ilaw na to para makita mo yung mga nasa gilid. Kahit pa paano, malawak kasi nasa gilid yan, no? Para meron kang nakikita in case na may tumawid, ganyan, or yung mga bagay-bagay na nasa paligid. Tas ito naman ang kanyang fog lamps. Ayan. Ayan ang kanyang fog lamps. So papatayin ko yung ilaw ko. Ayan. Isang pahaba lang siya na ganon. So mostly hindi ko ginagamit ng fog lamps ko dahil konti lang naman ang contribution niya. At the same time, kakain pa rin kasi siya ng wattage. So hindi ko to ginagamit. Headlight. Tapos ito naman yung aking Showwolf T2 Mini. So ito 40 watts ito. 2020 yan guys. Ito ang supposedly ito ang high. Pero pinagbaliktad ko, kaya ang ginawa ko low ay yung white nito. Ayan. And then ayan, ganyan ang mga kalsada rito sa parang Baler.
Biglang kanan ano. Kaya hindi ako nagpapatay ng ano, ng maps para nakikita ko yung daan. At the same time, kung aasahan ko lang yung headlight nito, dapat hindi ako tumatakbo ng more than 70 rito kasi biglaan talaga ang preno pagka paliko ang dulo. And then yung ating pinakamalakas, si ayan, AES GR70. Naka white lang to ngayon, pero pagka yan pinagsama-sama ko lahat yan, pang kahit tumakbo ako ng 100, walang problema. Nakikita ko lahat sa paligid. Ayan, parang baler itong ano na to eh, style ng ano, parang di pa kulaw. So sa overall performance ni ARY engine, goods, tires goods, handling goods, ang ganda ng combination nila lahat, promise. Sa upuan at suspension, napaka-comfy. Ba talaga pag adventure bike guys, especially adjustable yung suspension nito sa harapan. Kayang-kaya ko siya laruin, pipihitin ko lang siya. Kung maganda ang performance ng engine, dapat mas maganda ang performance ng braking system. Kasi walang kwenta ang motor kung puro palakas lang, tapos mahina yung pahinto, no? Lakas ng makina mo pero hindi kayang pahintuin ng braking system plus combination ng gulong at suspension. So sabi ko nga sa inyo, ang ganda ng performance ito. Tulad nito, ang bilis ng approach ko sa curve. Preno ko 70-30, 70 sa harapan, 30% sa likuran. Ang ganda ng combination. Yan guys, although 150 lang yung size sa likod, magaan, madaling patakbuhin ng makina yung motor. At the same time, madaling pahintuin kasi hindi mabigat yung mga gulong, especially sa likod. Yan ang inam, no? Di baling magpalapad ka sa likuran, wag lang yung masyadong kapal. Actually, medyo naninipisan pa nga ako sa 60 eh. Yung magandang size sana nito, at least 70. Yung kanyang presyo na 298,000. Imagine that. Kung sakaling bumili pala ako ng big bike at na 500cc na pumipresyo ng 400,000 mahigit, naku. So kung may pang cash ka, 400,000 dito sa 298,000, eh yung 100,000 mo magagamit mo na sa pang rides, pang accessories. So kung i-compare ko talaga ito sa nakaraang bike na gamit ko, yung Dominar 400 ko, much better ito. Natagpos naman natin yung una, pero ito matatagpos natin ulit ng mas hindi tayo nahihirapan. Saka napakatinginin nito sa daan, promise. Lalo na nung pinalapad ko siya, tsaka yung panniers pa, no? Minsan yan, napagkakamalang ano to eh, motor ng police kasi kulay silver tapos may blue. Pinartneran ko pa ng kulay white na helmet. So nag-aakala yung iba na ano, official tayo. That is all. Kaya pala maulan. Dito pala tayo sa Pinamalayan. So Pinamalayan, meron itong ano eh, Rainbow Capital ba yan? Rainbow Capital of the Philippines ba yan? Kasi nga lagi na ulan. Ayun o, kaya Pinamalayan. Yung nakalagay sa kanya, banga. Banga na may rainbow. Yan, shout out Pinamalayan. Alright, let's go. Yeah. Sir, paskat. Sir, diretso niya lang po rin. May kailangan papel dito? Yung
bayaran niyo po dito, okay na ba? Oo. Sir, diretso Ah, diretso na. na po yan. Yan na po ang ticket niyo, sir. Doon na, may tao doon, ano? Okay. Sir, Thank you, sir. Okay, bayad tayo. Tignan ko muna kung magkano ang kailangan natin bayaran dito, ha? Yung barko siguro yung padaong pa lang, ano? Yes po, yung paaling po. So, ayan guys, from 1980, ano na lang siya, 1611. Meron po 20% yan pag ano, with motorcycle. Sulit lang pag naka high cc, mas malaki discount. Alright, I think loading time na. So 2 hours lang daw itong fast cut. Maximum 2 hours pala. Usually less than 2 hours pa daw ang nagiging biyahe nila pag Calapan to Batangas. Mabilis lang daw kasi yung barko. Tapos syempre, pag hindi maalon ang dagat, mas safe and ano ang biyahe talaga. Mabilis. Medyo expensive yung huling 3 roro natin. Halos naka 6,000 tayo mahigit. Pero expected naman talaga yon sa lahat ng roro na masakyan natin sa Philippine Loop. Budget talaga dyan ay 12,000. Alright, let's go. Ang taas, hindi pa kasi kargada ng truck. Yeah. Okay. sticker kayo, sir? Naubos na nga eh. Ala na eh. Picture na lang tayo. Okay, sir. Naubos lang yung sticker sa ano eh. Shoutout sa mama ko. Ay. Shoutout sa girlfriend ko, Michelle Largona, I love you. Sure na ba yan? Siyempre yan, sir. 6 na taon na, sir eh. So, dun sa dalawang nakakasama natin, buong Visayas and Mindanao Loop, sobrang saya. Thank you sa inyo, Kuya Jay and Ate Clarice. Mas masaya talaga pag may kasama sa loop. Meron kang kakwentuhan, may kasama ka naglilibot. And congrats na rin sa inyong dalawa kasi pag uwi nyo, certified looper na naman kayo. Kuya Jay, second time. Si Ate Cla, ayan, first ano niya, Philippine Loop. So maswerte tayo, nakaabot tayo sa 12 midnight ng fast cut. Mas mapapabilis yung ating pag-uwi nito. Actually, mas mura dyan sa Montenegro at saka doon sa Starlight Ferry. Sabihin na natin na ang pamasahe doon ay nasa 1.5 something or 1.6 lang, ganyan. So dito naman kasi sa fast cut, discounted din tayo dito, parang ganun din. So nasa 1.6 yung ating pamasahe, tapos mas mabilis pa yung biyahe kasi 2 oras lang yung travel time. So sa loob ng 2 hours na yon, para makauwi ako ng matiwasay sa amin, itutulog ko muna yan dahil syempre pagka uwi ko sa tunay na finish line, back to reality tayo, back to responsibilities. So thank you so much Philippine Loop Adventure Tour, especially sa FKM Motorcycle Philippines for making this trip possible, and sa mga supporting sponsors natin, Ride Manila, Axor Helmets, and Imprint Customs. So thank you so much sa inyo. Thank you. Let's go Batangas. Woo, Daddy's home. Let's go. So, rekta tayo doon sa Arco kung saan may pangalan ng Port of Batangas. And just like that, we conquered Visayas and Mindanao leg. Next na ay Luzon. So mga ilang linggo after natin magpahinga, tatakbuhin na rin natin yung Luzon leg para umabot tayo sa anniversary ng Philippine Loop Adventure Tour, para mapasama tayo sa twice nag-loop ngayong taon. The things you did, all the things
kaliwa natin, oh, bahay lang pagitan. Titignan natin kung matatanaw natin yung isla. 8 hours na tayo nagda-drive at siguro ay mamamahinga muna ako na isang oras dito tapos babalik na tayo ulit.